Continuation na nga ito sa paggawa natin ng bracelet. Kailangan nga natin makarami ngayon dahil sa sunod-sunod na event natin. Kaya tara, samahan niyo ako sa paggawa. What's up guys? It's me again, Tin. Panibagong araw, panibagong paggawa na naman to ng mga bracelet. Kaya tara, walang bago. Samahan nyo na naman ako. So sana napanood nyo yung part 1 ng vlog na to. So ito na nga, yung part 2. Kailangan katapusan ng paggawa natin ng bracelet. Kaya sana hindi kayo nagsasawa. Ito na nga yung start na gumagawa na ako ng bracelet. So first thing first na gagawin natin, kailangan natin mag-mix ng different color na nakatugma sa isa't isa. Kapag gumagawa nga ako ng bracelet, kailangan natin maging concern sa mga kulay. Kailangan pag nag-mix ka ng color, kailangan combine sila sa isa't isa. Kasi dito pa lang na part, malalaman mo na yung magiging outcome ng bracelet. Gaya nga ng sabi ko, hindi lang basta gawa ng bracelet. Kailangan mo ding usasayin yung bawat beads na nilalagay mo. Tsaka guys, sa paggawa nga ng bracelet, kailangan din mahaba yung pasensya mo. Dito din kasi nasusukat yung pasensya mo sa paglagay ng mga beads dun sa lubid. Minsan kasi karamihan sa mga beads maliliit yung butas kaya mahirap siyang ipasok. Kaya kung di mo alam yung technique kung paano magpasok ng mga lubid sa beads, mahihirapan ka talaga. Kasi kung wala kang sipag at tiyaga, wala ka talagang mapapala. Baka kasi sa pagpasok pa lang ng beads, mahihirapan ka na. Kaya pagpasensya nyo na ako kung ganyan ako kaseryoso gumawa ng bracelet. Alam nyo ba, minsan nagkakamali din ako sa paggawa ng mga ganyan. Minsan iba yung mga beads na nailalagay ko, iba yung mga nagugunding ko, at iba din yung mga naitatali ko. Pero okay lang yan, parte yan ng paggawa ng bracelet. Pero ang ginagawa ko para ganahan akong gumawa ng bracelet, nakikinig lang ako ng music sa Spotify. Next naman na ginawa ko, naglagay ako ng mga beads sa lalagyanan. Kapag kasi gumagawa ko ng bracelet, kailangan organize yung mga gamit ko. Mas maganda kasing gumawa ng mga bracelet kapag organize yung mga pinagkukunan mo. Isa din to sa mga bagay na nai-enjoy ko, ang paglagay ng mga beads sa mga storage bag. Ang satisfying ang gawin at lalo na pag nag-i-enjoy ka na. Pero minsan karamihan sa mga gumagawa nito si Marcos. Kapag kasi nabuboring siya, binibigyan ko na lang siya ng gagawin niya para kahit papano nag-i-enjoy siya. Yung mga ibang crafter nga nakakaingit kasi ang gaganda ng mga lalagyanan nila. Ako kasi instead na bumili pa ako, umaasa na lang ako sa mga box na nakikita ko sa gilid-gilid. Madami din kasi akong box na hindi na ginagamit na dating pinaglagyan ng ibang gamit. Dito na part, ibang kulay naman ng bracelet ang gagawin natin. Mag-mix lang tayo ng iba't ibang kulay ng beads. Karamihan nga sa mga ginagamit ko, puro clear beads. Yung mga hindi masyadong darken ng kulay. Mas maganda din kasing tignan, lalo na pag ganyan yung mga kulay. So dito nga mapapanood nyo kung paano ako gumawa ng mga bracelet. Una nga ginagawa ko, sinisindihan ko yung bawat dulo kung saan ko ipapasok yung mga beads. Medyo flat ko nga yung bawat dulo niya para doon ko maipasok yung mga beads. Pagkatapos ko nga doon, sunod-sunod na yan na magpapasok ako ng beads. Pero ang unang pinapasok ko dyan, yan yung pinaka-pendant niya. So nasa inyo na kung ano yung mga susunod yung ipapasok ng mga beads dyan. Na naaayon lang sa kulay o magkakatugma yung mga beads na ilalagay nyo. Para naman maging maayos at maganda siyang tignan. At depende na lang sa inyo kung ano yung mga beads na kailangan yung gamitin. So yan na nga yung naging outcome ng bracelet na ginawa ko. Kung makikita nyo nga, puro light color yung mga ginamit ko. Para naman hindi siya masyadong ma-over design. So next naman na gagawin ko is yung mga color green. Kung makikita nyo yung mga beads na ginagamit ko, puro light color lang siya. Although pwede ka naman gumamit ng mga dark color pero kailangan mo lang ibagay sa mga bracelet. Nasa sayo lang kasi bilang crafter kung paano mo paganahin yung utak mo sa pag-design. Aminin ko nung una nahihirapan din akong gumawa at mag-combine ng mga kulay lalo na sa mga beads. Pero sa pagtagal ko na din gumawa at nasanay din ako sa pag-combine ng mga kulay at yan na yung mga kahihinatnan niya. Medyo na-improve na din yung skill ko kung paano gumawa ng mga bracelet. Natural lang ang hindi pa marunong sa umpisa. Pero pag tumagal, matututo ka rin. Kaya talaga ang buhay, kailangan mo lang mag-test at sanayin yung sarili mo. Wala kang mapapala kung iaasa mo lang sa iba. Sanayin mo yung sarili mo na ikaw lang at ikaw lang ang gumagawa. Kasi hindi naman sa lahat ng oras nandyan sila. So ayan na nga yung ginawa kong beads na kulay green. Ang ganda ng outcome at hindi siya pangit tignan. So next naman na gagawin ko, ilalagay ko lang sa mga lalagyan yung mga beads na binili ko. Ito naman yung mga beads na gagamitin ko sa paggawa ng keychain. Magiging customized nga to na pwede kang magpalagay ng pangalan mo. Pwede din call sign nyo ng bebe mo. Depende na lang kung may bebe ka. Pero kung wala, maghintay ka na lang at hintayin yung tamang tao para sa'yo. Yung mga beads ng pang keychain medyo malalaki nga. Nasa 12mm sila. Hindi kasi pwedeng maliliit na beads yung ilagay mo kasi hindi cashier sa keychain. Kaya kayo kung gusto nyo magpa-customize ng keychain, PM nyo lang ako. Madami nga tayong available na color na pagpipilian. Nakadepende na lang sa inyo kung anong gusto nyong kulay. Itong keychain na to, karamihan nilalagay sa bag. Pwede din to ipang regalo sa mga kids, lalo na yung mga mahilig sa keychain. Kaya sa mga susunod na pupuntahan namin na school dyan, magabang-abang kayo. Madami kayong pwedeng bilhin na bigay nyo sa mga jowa nyo. Nakatuwa lang nung last naglatag tayo kasi madaming batang nakaka-appreciate sa mga keychain natin. Talagang halos hinihila pa nila yung mga nanay nila para lang makabili sa atin. Lalo na yung mga singsing na ginagawa natin, sobra silang nakikyutan. Pero hindi ko alam kung makakagawa tayo ng madaming singsing ngayon kasi mas nahihirapan ako. Ang dami ko pa kasing kailangan gawing bracelet. Lalo na sunod-sunod yung mga event na pupuntahan natin ngayon. Lalo na wala naman si Warren na kasama kong gumawa. Kapag kasi wala na si Warren, wala din akong kasamang gumagawa. Ako lang mag-isa. Bale, ito na nga yung mga nagawa kong bracelet. Meron din akong nagawang phone charm dyan. Pero para sa akin, konti pa lang tong mga nagawa ko. Pero kahit papano, meron na tayong pwedeng ibenta. Okay na din to, basta madami silang pagpipilian. Ito na nga yung mga
mga bagong design na nagawa ko. Kahit papaano nai-inspired pa din akong gumawa dahil nakikita ko yung mga gawa ko. Kaya dahil dyan, lagi akong nagpapasalamat sa mga taong bumibili sa akin. Yung mga taong nakaka-appreciate ng mga handmade bracelet ko. Alam ko, madaming sumusuporta sa akin at madaming nakaka-appreciate ng mga bracelet ko. Kaya lagi akong nagpapatuloy at nagiging masipag dahil sa inyo. Isa pang reason kung bakit ako laging nagpapatuloy at laging masipag, at dahil may pinag-iipunan ako. Lagi ko ang sinasabi sa mga vlog ko na may pinag-iipunan ako. At hindi ko pa pwedeng i-reveal sa inyo, kaya abang-abang na lang. Doon kasi napupunta yung mga pinag-iipunan ko. Kaya salamat sa mga taong bumibili lagi ng mga paninda ko. Doon napupunta yung mga pera nyo. Matagal ko na din pinag-iipunan yung bagay na yon, pero minsan nakukulangan ako sa budget. Kasi minsan may mga kailangan akong bilhin kaya nababawasan ko. Pero happy to say kasi may naiipon naman ako dahil sa mga binibili nyo. Huwag kayong mag-alala dahil pagdating ng panahon, i-reveal ko din sa inyo kung ano yung pinag-iipunan ko. Pero sa ngayon, kailangan muna natin kumayod at mag-ipon. Kinakailangan kasi natin ng malaking halaga para sa pinag-iipunan ko. Kaya todo kayod tayo. Kung may mga event, pinupuntahan natin kahit malalayo. Kinakailangan kasi nating maglatag upang makilala din yung mga gawa natin. Alam ko madami pa tayong pagsasamang pagsubok, kaya ngayon nagiging matatag ako. Kaya sana lagi niyo akong suportahan hanggang dulo. Salamat sa mga taong nanonood ng mga vlog ko. Madami pa kayong aabangan dahil madami pa tayong mga latag serye. Abangan nyo pala yung next vlog ko kasi naglatag tayo sa Venus Main. So, paano ba yan? Paalam na. Ako nga pala si Tin. Tambay lang pero may pangarap. Bye-bye!